The present earth is reserved for judgment by fire. God will put an end to all that is evil and sinful. He will remove all that is corrupt and impure. So God will usher in the new creation through His awesome display of power and justice. Yan ang gagawin ng Diyos. Ipapakita niya kung paano niya ibabagsak ang katwiran. At makikita nating lahat kung paano gagawin yun ng Diyos. So on that day, justice will be done and it will be seen to be done. Justice will be done and it will be seen to be done. Alam nyo mga kapatid, this is our blessed hope. The fulfillment of all our longings. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13. 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13. I will be reading po from the New American Standard Bible. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat. But according to His promise, we are looking for the new heavens and the new earth, in which the righteousness dwells. Maaari na po kayong maupo. Tayo po'y magsimula sa isang panalangin. Amang banal, salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay mo sa amin na magkatipon bilang inyong mga anak, bilang inyong simbahan upang pag-aralan po ang inyong salita. Purihin, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan sapagkat tunay na karapat-dapat kang pag-alayan at bigyan ng mataas na papuri at pagsamba. Kaya naman po, ang aming panalangin, kayo po ang mangusap sa amin as we look into your word. May you convict us through the power of the Holy Spirit, and may you encourage us of the great hope that we have in Christ, na sa muling pagbabalik mo, you will usher in the new creation, our eternal resting place in your presence. Ito po ang aming totoong pag-asa sapagkat aming makikita at aming mararanasan at inyong ibibigay sa amin ang mga minimithi at hinahangad ng aming puso na maaari naming hindi makuha dito po sa mundong ito. That's why we look forward on that day, our ultimate hope, our blessed hope. Pagpalain mo po kami sa umaga po na ito, iligtas mo ang mga wala pa kay Kristo, patatagin ang pananampalataya ng inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Minsan po mga kapatid, magandang umaga po. Welcome po sa ating worship celebration. Ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umaga po na ito ay Judgment by Fire, the Big Burn Theory, based from 2 Peter chapter 3 verses 10 to 13. Ito pong pag-aaral natin ngayon na Big Burn Theory o Judgment by Fire. Ito po yung pangalawang, second to the last ng ating installment sa 2 Peter. And Lord willing po, next Sunday ay ikukonclude na po natin ang ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pedro. Bigyan ko lamang po kayo, no? Ano ba yung mangyayari sa mga susunod na linggo in terms po sa mga sermon po natin dito po sa ating simbahan. So after po ng last sermon ng 2 Peter, yung third Sunday, no, I believe that is the Resurrection Sunday. So we will talk about on Resurrection Sunday yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. And syempre, the following Sunday, yung pang-apat po na Sunday ng April, that will be our celebration ng ating 7th year anniversary. Ayan, so we will talk about Christ, our cornerstone. Mula naman po yon sa Ephesians chapter 2, verses 11 hanggang 22. So yun po yung magiging takbo ng ating mga preaching calendar. And Lord willing po, pagdating po ng May, ay we will begin a new sermon series. Mula naman po ito sa panulat ni Apostol Pablo on 1
Timothy. So yan po yung latag ng ating mga pag-aaral tuwing linggo. Yan po ang ating mga preaching calendar. So ipanalangin po natin upang nang sa ganun, bigyan tayo ng Diyos ng pananabik na pakinggan ang kanyang mga salita at tunay nga na bigyan tayo ng Holy Spirit ng delight na sumunod sa Kanya. Again, our topic for today is Judgment by Fire, the Big Burn Theory. Bahagi pa rin po ng ating annual theme na confirming our calling. Alam niyo po mga kapatid, the ultimate hope of Christian believers is not the immortality of the soul, but the renewal of all creation. Yan po ang tunay at totoong pag-asa ng pananampalatayang Kristiyano. Madalas hindi natin masyadong napag-uusapan at madalas yung mga pangangaral at mga preaching na binibigyang diin ng mga pastor ay yung spiritual. Pag sinabing spiritual, yung patungkol sa pagpunta ng kaluluwa ng tao sa langit sa presensya ng Diyos kapag siya ay namatay. Naniniwala po ako doon at totoo po yun. Pero pakinggan niyo po ang susunod kong sasabihin. Bakit po? Kasi itong aking pong susunod na sasabihin ay hindi madalas itinuturo o ipinipreach sa mga simbahan. At kapag pinreach po ito, kaya naman sinabi, minsan nagkukos ito ng confusion o kaya naman ng controversy. Hindi po dahil hindi ito malinaw na itinuturo ng Biblia, pero hindi po kasi madalas na napag-uusapan. Pero kung mapapansin po ninyo, yung pagbasa natin sa mga talata natin, malinaw na itinuro ni Apostol Pedro. Sinabi ng Apostol kung ano ang naghihintay sa atin. So mga kapatid, bagamat naniniwala tayo na ang kaluluwa ng isang Kristiyanong namatay ay agad pupunta sa presensya ng Diyos sa langit, yun ang ating paniniwala. Yun ang tinuturo ng Bible. Kapag ang isang Kristiyano ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay diretsong pupunta sa langit sa presensya ng Diyos, enjoying the presence of God. Right? Tama po yun. Totoo po yun. Yun ang tinuturo ng Biblia. Pero, ito po yung little bit controversial kasi nga hindi madalas itinuturo. Pero yung kaluluwa na yon ng Kristiyanong namatay na nasa piling ng Diyos sa langit, hindi po siya mananatili sa langit magpakailanman. That soul will not remain in heaven forever. So pag sinabing heaven, ibig sabihin lang yan yung presensya ng Diyos, yung abode ng Diyos, kung nasaan siya, kung saan nandoon ang mga anghel, kung saan nandoon ang mga kaluluwa ng mga Kristiyanong namatay. They are in heaven right now, praising God, enjoying His presence. But then again, hindi sila forever na nandoon. Bagamat ang langit po ay isang paraiso because nandoon ang Diyos, Wherever God is, nandun ang paraiso. And therefore, heaven is a paradise because God is there. Ito po, pakinggan po ninyo ang sasabihin kong susunod. However, heaven is not our final destination. Uulitin ko po, heaven is not our final destination. Kung hindi pala ang heaven ang ating final destination, ano yung final destination natin? Where will we spend eternity? Dito po pumapasok yung mga confusion na dapat hindi naman, o kaya controversy na dapat hindi naman, kasi nga po, hindi laging itinuturo saan ba talaga pupunta, saan ba talaga tayo mag-i-spend ng eternity. Kasi lagi nating naririnig sa mga preacher, kapag namatay ka, kung Kristiyano ka, you will go to heaven. When we preach the gospel, sinasabi natin sa mga tao, believe in the Lord Jesus Christ para mapatawaran ng mga kasalanan mo at para mapunta ka sa langit kapag namatay ka. Totoo po ang lahat ng yon. Kaya lang, hindi lang po doon natatapos ang lahat. So if heaven, yung dinefine ko kanina, if heaven is not our final destination, ano pala ang final destination natin? Our final destination as redeemed believers is the new creation.
Kung papansinin po ninyo yung binasa natin kanina, sabi ni Pedro, naghihintay tayo, patungo tayo sa new heaven and new earth, the home of righteousness. Doon po tayo ilalagay ng Diyos kapag muling bumalik na ang Panginoong Jesus. Bakit? Because God will resurrect our mortal bodies into glorified bodies, and we will be united with our souls or spirits when Christ returns. So kung gusto nyo po ng reference, you can read it in 1 Thessalonians chapter 4. So sa muling pagbabalik ni Jesus, kasama niyang bababa mula sa langit ang mga kaluluwa ng mga Kristiyanong unang namatay na, at ang kanilang mga katawan na nakalibing ay bubuhayin ng Diyos at sila'y magtatagpo sa alapaap. Muling mag-unite ang kaluluwa ng mga taong namatay o mga Kristiyanong namatay na, at yung kanilang katawan na pinalitan na ng Diyos ng isang resurrected, glorified body. Yun po ang naghihintay sa atin. Yun po ang ating ultimate destination. This is our ultimate hope. Kasi po maliwanag ang sinasabi at itinuturo din ng Apostol Pablo. Yan naman po ay mababasa natin in Romans chapter 8, 18 to 23. At tulad po ng ating titignan ngayon, yan din ang tinuturo ni Apostol Pedro in 2 Peter 3, 10 to 13. Very clear po ang mga passages na yan. And even in Revelation 21 and 22, yan din po ang ating mababasa. So, ano ang gagawin ng Diyos? This present material universe will be recreated by God. So, itong mundo na ito, itong universe na ito, this present material universe will be recreated by God. Ano ang gagawin ng Diyos? He will destroy the present earth because He will renew it to usher in the new heaven and the new earth. So, depende kung sino yung scholar ang paniniwalaan nyo, kasi merong mga nagsasabi na ang gagawin talaga ng Diyos, papalitan niya ng bago. Yung kalawakan na ito, papalitan niya ng bago kasi itong mundo na ito ay makasalanan, nasira ng kasalanan. May mga scholars naman na ang kanilang paniniwala, actually hindi naman niya totally papalitan. Isa sa ayos niya lang, i-restore niya sa dati niyang kalagayan nung hindi pa nagkakasala ang mga tao. Katulad ng pagiging perpekto nito in Genesis 1 and Genesis 2. It doesn't matter kung papalitan ng bago or i-restore lang ng Diyos sa dating kondisyon. Ang mahalaga na itinuturo ng Biblia, yung bagong langit at bagong lupa, doon tayo maninirahan kasama ng Diyos with our glorified, perfected bodies. So yung lugar na yon, it's a physical realm. Totoong mundo, tangible. Pero ang difference, walang kasalanan, walang sakit, walang kasamaan, wala nang mga bagay na epekto ng kasalanan ng tao na ginawa niya laban sa Diyos. So, this new heaven and new earth is the renewal and full redemption of the entire created order from sin and decay. So, kung babasahin natin ang Bible, yan talaga ang plano ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos nung nilikha niya ang mundo, He saw everything and He saw it as very good. Perfect creation was created by a perfect God. Kaso nga lang, pumasok ang kasalanan. At dahil pumasok ang kasalanan, nadamay sa consequence ng pagkahulog ng tao sa kasalanan ang buong sannilikha. Kaya kung mapapansin nyo, ang tao na dapat hindi namamatay, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit na siya, tumatanda na siya, mamamatay siya. Kaya nga sa ating kapaligiran, sa ating mundong ginagalawan, napakadaming mga sakuna ang nagaganap. Merong mga malalakas na bagyo, pagputok ng bulkan, mga lindol, mga bagay na sumisira sa nilikha ng Diyos. Lahat po na yan ay bunga ng kasalanan ng tao.
Ang tawag dyan ni Apostol Pablo in Romans chapter 8, the whole creation is groaning. Kasi nilulook forward ng creation yung araw na muling i-restore ng Diyos ang buong sanlilikha sa dati nitong kalagayan nung hindi pa nagkakasala ang tao. So, the new heaven and the new earth is the renewal or the restoration of the entire created universe. Ano po ang ibig sabihin nito? This means that in the future, God will finally complete His ultimate plan of redeeming His creation, including us, by restoring it to its original design and intention. Kaya nga po, sabi ko kanina, heaven is not our final destination. Bagamat kung namatay tayo ngayon na hindi pa muling bumabalik si Jesus, ang kaluluwa natin di diretso sa langit, sa presensya ng Diyos, while we are waiting our resurrected bodies. At sa muling pagbabalik ni Jesus, God will unleash His final judgment, parang yung idea of purging. He will purge the entire creation ng kasalanan, kasamaan at lahat ng mga epekto ng kasalanan. Ibabalik niya sa dating kalagayan, and then, on that recreated new heaven and new earth, we will spend our eternity with God. Sana po hindi maging controversial, Kasi maliwanag naman ay tinuturo yan ng Biblia. So, sa panahon na yon, on that day, ganito ang magiging itsura. On that day, God will finally put an end to evil and wickedness. Kung titignan natin ang ating kapaligiran ngayon, punong-puno po ng kasamaan at punong-puno ng kahirapan, pagdurusa. Lahat po na yan ay bunga ng kasalanan ng tao. So the judgment by fire of this present world is the fulfillment of our quest for justice and righteousness. Lahat, sabi po, di ba, tulad ng sinabi ko last Sunday, kapag tumingin tayo sa ating kapaligiran, parang ang napakahirap makahanap ng totoong hustisya. Parang puro kaguluhan at ang mga namamayagpag ay ang mga taong masasama. Lahat tayo merong longing for justice. Lahat tayo merong longing for order and peace. Pero hindi natin yun mahahanap at matatagpuan sa pangkasalukuyang kalagayan ng ating mundo ngayon. But on that day, yung longing natin na yun ng kaayusan, katarungan at katuwiran, on that day, God will fulfill that longing. On that day, the Lord will finally, once and for all, destroy and judge all wicked people and evildoers, including false teachers and rebellious unbelievers. So kapag hindi natin nahanap ang hustisya sa panahon natin ngayon, darating pa rin yan sa muling pagbabalik ni Jesus. God will finally put an end sa lahat ng kasamaan dito sa mundo. Kasama na yung mga false teachers at lahat ng masasamang tao na hindi kumilala kay Jesus at hindi sumunod sa Ebanghelyo. Ano po ang gagawin ng Diyos? He will finally make all that is wrong and twisted right and good. Lahat ng mali, lahat ng twisted, lahat ng masama, gagawin niyang tama, gagawin niyang mabuti. Ibibigay niya ang katarungan na hindi natanggap ng mga tao, lalong-lalo na ng kanyang mga anak sa mundong ito dahil sa kanilang pagsunod sa Kanya. Lahat ng pinagnanasaan ng ating mga puso, lahat ng ating longing, tayo'y magkakaroon ng totoong kasapatan na hindi kayang punan ng mundong ito. Lahat po na yon ay mangyayari at ibibigay ng Diyos sa panahon na yon. The final judgment of God, the ushering of the new creation. So He will undo the effects of sin and death will be no more.
Sa bagong paglikha ng Diyos, sa bagong nilikha ng Diyos, wala na ang kasalanan, wala na rin ang kamatayan, wala nang pagkakabahabahagi, wala nang inggitan, wala nang alitan between people. Lahat ng mga bagay na sumisira sa ating buhay ngayon, lahat ng mga bagay na sumisira sa ating relasyon ngayon ay mawawala ng lahat. So, we look forward on that day kasi yun ang katuparan ng lahat ng longing natin bilang mga tao. So, there will be no sin and there will be no suffering, no evil and sickness, all will be made new. So, God will destroy the present world by fire to give way to the new creation, the home of righteousness and absolute delight and joy. Yun po ang naghihintay sa atin. Kaya nga, hindi ba? Napakadaming mga caricature ang ipinapalabas sa atin patungkol sa langit. So kapag nagpunta ka sa langit, mali yung ipinapakita nila na para kang magiging anghel, na lumulundag sa mga ulap, na walang ibang ginawa kundi tumugtog ng gitara. Hindi ganon ang langit sa Biblia. In the new heavens and the new earth, we will reach our full potential as human beings na hindi po natupad kasi nagkasala si Adan at Eva. But from the very start, from the very beginning, yun talaga dapat ang plano ng Diyos. Hindi nangangahulugan na nagulat ang Diyos nung nagkasala si Adan at Eva, pero all throughout, ito ang kanyang plano at siya'y magtatagumpay. Walang makakapigil sa katuparan ng original plan ng Diyos sa tao. So this is the promise of the renewal of all things. So the present material universe is reserved for judgment by fire in order to give way for the new heaven and the new earth, which is the home of righteousness. Now, kung ganito ang gagawin ng Diyos, ano dapat ang tugon ng mga mananampalataya ngayon? Kung ito ang naghihintay sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ni Kristo, ano dapat ang maging itsura ng buhay mo sa kasalukuyan habang hinihintay mo ang panahon na yan? 3 things po mga kapatid ang nais kong ibahagi mula po sa ating mga talata. Number 1, see the coming day of the Lord as the destruction of the old and sinful creation. Yan po ang sabi ng verse 10. Sabi po ng verse 10, but the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. Malinaw naman po yung talata, hindi ba? Hindi lang natin alam paano eksakto gagawin ng Diyos yan, pero the passage, the text is pretty clear. Ganyan ang gagawin ng Diyos, itong present heavens, itong sinful creation na ito. Yan ang naghihintay sa pangkasalukuyang material universe na meron tayo ngayon. It will be burned up. And the Lord will destroy everything in it. The earth and its works will be burned up. Now, sa Bible po, lalong-lalo na sa Old Testament, lagi niyong mababasa yung term na the day of the Lord. Ano ba yung the day of the Lord na yan? Sa Bible, yung term na the day of the Lord, ang tinutukoy po niyan ay ang paghatol ng Diyos laban sa mga rebelding makasalanan. Usually, the objects of this divine judgment are people who refuse repentance despite the repeated warning from God's Word. So kapag nagbabasa po tayo ng Bible, nakita nyo yung the day of the Lord, lalong-lalo na sa Old Testament, ang automatic dapat ang papasok sa isip nyo, this is a reference to God's judgment. So kapag binasa mo, for example, si Prophet Joel, kapag binasa mo si Prophet Joel, sabi niya, the day of the Lord will come. Gloom and darkness. Yun ang description ng mga propeta sa Lumang Tipan.
Kasi sa Bible, yung term na the day of the Lord, ang laging tinutukoy po niyan ay ang paghuhusga at paghatol ng Diyos sa mga makasalanan. Siguro po yung mga may edad na dito, hindi ko po alam kung nadatnan ninyo yung isang kanta na ang title, The Day of the Lord, pero napakasaya ng tono. Hindi ko po alam, no? Pero merong ganung kanta. Pero sa Bible, yung the day of the Lord, hindi yan dapat mag-cause ng kasiyahan. Dapat mag-cause yan ng takot at pangamba. Kasi ang ibig sabihin yan, darating ang hatol ng Diyos sa mga masasama, sa mga hindi kumikilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Tulad nga po ng sinabi ko, in the Old Testament, it refers to God's coming judgment to Israel due to their rejection of the covenant with Yahweh. Alam natin ang kwento ng bayang Israel, hindi po ba? Sila yung isang bayan na makulit at paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos. Pero ang Diyos, mahaba ang kanyang pasensya. Yan din ang sinabi ni Pedro last Sunday. Mahaba ang pasensya ng Diyos, nagpadala siya ng madaming propeta to warn them. Manumbalik kayo sa akin so that you will find life. Pero maliban na kayo'y magsisi tumalikod sa inyong mga kasalanan, sabi ng mga propeta, the day of the Lord will come. And that day is a day of gloom and darkness kasi hatol yan ng Diyos sa inyo. So it is pictured by the prophets as a time of darkness and gloom that will befall the rebellious nation of Israel. Again, yung si Prophet Joel, kung babasahin ninyo, napaka-vivid ng description niya ng the day of the Lord. Kasi talagang napakatigas ng ulo ng mga tao. So Peter uses this term to strongly communicate to his readers that there will be an ultimate day of the Lord that will befall the entire world and the whole material universe. So ginamit ni Pedro ang picture na yan from the Old Testament para i-communicate niya sa kanyang mga mambabasa. Most probably yung kanyang mga original readers, magkahalong Hentil at Hudyo. So yung kanyang mga readers, alam nila kung anong tinutukoy ni Pedro. Alam nila kung anong ibig sabihin ng the day of the Lord. So, there will be a final day of the Lord. There will be a final day of the Lord. This will be the final judgment of God against wickedness and evil at maging yung mga makasalanan. Specifically, sa context ni Peter, ang mga false teachers. So ano ang gagawin ng the day of the Lord? Ano ang gagawin ng araw ng Panginoon? This day of the Lord will expose all the works which has been done in rebellions against God and His Word. Lahat ng mga kasamaan na ginawa ng tao, lahat ng kasamaan na ginawa nila laban sa kanilang kapwa, lahat ng kanilang panglalait laban sa Diyos o sa mga anak ng Diyos, lahat ng mga pagpaslang na ginawa nila, lahat ng mga pang-aabuso na ginawa nila, sa araw ng Panginoon, all of that will be exposed. Ipapakita ng Diyos ang totoong kalagayan ng taong makasalanan. Kaya nga po, this is an encouragement to all of us, hindi ba? Na kung titignan natin, lalo na sa ating bansa, na lagi nating nakikita na parang ang hustisya ay para lang sa mga may kapangyarihan, para lang sa mga may kakilala na mataas ang katungkulan. They can get away because of their connection kahit sila ang may sala. Pero ang salita ng Diyos, binibigyan tayo ng assurance that the day of the Lord will expose everything, every evil works done against God and done against our fellow human beings. So we look forward to that. Hindi ko sinasabi na maging passive tayo in our quest for justice. Kung merong gumawa ng masama sa'yo, use the remedy of the law ng ating bansa.
Pero kung hindi mo man makamit ang hustisya na hinahanap mo, there will be a final day of reckoning and justice. Merong pagsusulit na gagawin ang Diyos, walang makakawala sa Kanya. All the things that have temporal value will be laid bare before the blazing judgment of God. The term heavens probably refers to the physical earth and the physical universe. So yun yung tinutukoy probably ni Pedro na heavens dito sa verse 10. It can mean that all the building blocks of the known universe will experience destruction that will give way to its renewal. Imagine yung picture ng Bible, yung sakit na nararamdaman ng isang babaeng nagle-labor. And then, yung kanyang pain habang nagle-labor siya, mapapalitan ng kagalakan kapag naisilang na ang kanyang anak. Yun yung picture na sinasabi ng Bible. So right now, right here, ganun daw ang kalagayan ng buong sanlilikha. The whole creation groans in pain like a woman who is about to give birth. Kasi daw, ang creation, sabi ni Pablo, in Romans chapter 8, tumitingin siya. Naglulong ang creation on to that day na kung saan maibabalik na siya sa kanyang dating kalagayan. Now, during the time of Noah, God judged the world by flood. And after the flood, the Lord promised Noah that He will never again destroy the world by a catastrophic flood. Pero may sinabi si Pedro dito na may pangako ang Diyos kay Noah, hindi ko na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. And whenever makikita mo yung rainbow, that is a sign of God's covenant to Noah na wala ng paghahatol na magaganap sa pamamagitan ng baha. Pero sinasabi ni Pedro, yung huling hatol na gagawin ng Diyos, it will be done by fire. What the apostle is saying is that the final judgment will be by fire, intense heat. 'Di ba? Ang ginagawa ng apoy is that it purifies, hindi po ba? Pinopurify niya ang isang mamahaling bakal tulad ng ginto para maging dalisay. Ganito ang picture na ibinibigay ni Pedro upang makita natin na sa pamamagitan ng apoy, God will purify His creation. He will purge His creation from all the things na nagbibigay ng pagkasira dito. Ibabalik niya sa dating kalagayan nung hindi pa pumapasok ang kasalanan dito sa mundo. Ibig sabihin, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Yung gagawin ng Diyos na huling paghatol sa buong sanlilikha sa pamamagitan ng apoy, ang ibig sabihin po noon is that God will ultimately triumph over evil and sin. So, yung gagawin ng Diyos na yun, hindi lang para ayusin ang kanyang nilikha, pero pagpapakita din po yun ng kanyang katagumpayan laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, laban sa kasamaan. Kung titignan natin sa ating kapaligiran, parang mas natatalo yata ang kabanalan at katuwiran. Ginagawang normal ang mga bagay na hindi naman kabanalan. Ginagawang normal ang mga bagay na laban sa katuwiran ng salita ng Diyos. And sometimes, parang wala na talagang pag-asa. Mas lalong sumasama ang ating paligid. But on that day will prove that God was not defeated. That day will prove that God, after all, is in control. Yun po ang pag-asa na inihahayag sa atin ni Apostol Pedro na nais panghawakan ng kanyang mga mambabasa. Itong katotohanan po kasi na ito ang magbibigay sa atin ng sustento para magpatuloy sa ating buhay bilang mga mananampalataya sa kabila ng mga setbacks na ating mararanasan at mga failure na ating mga magagawa.
On that day, God will make all things new. The day of the Lord will certainly come, a time of reckoning and judgment to all that have defied God and defile His creation. So God will vindicate His justice, righteousness, and truth over against injustice, unrighteousness, and lies. Babalik ta rin ng Diyos ang mga pangyayari. Maghahari once again ang kabutihan, ang katuwiran, at ang kabanalan. He will restore everything to its original condition. So syempre, sa bagong langit at bagong lupa, mawawala na rin doon ang mga kasinungalingan na ikinalat ng mga bulaang guro. Mga kasinungalingan na sumira sa pananampalataya ng madaming Kristiyano at sumira sa kanilang mga buhay. On that day, mga kapatid, God will make all things new. So yan po ang ating pag-asa. Yan ang naghihintay sa atin. Now, in light of that, ano yung practical na pwede mong gawin ngayon? Ganun pala ang naghihintay sa buong sanlilikha. Sabi ng iba, dahil pala babaguhin ng Diyos itong present material universe, dapat nating alagaan ang ating kapaligiran. Magtanim tayo ng mga puno as we look forward to that new creation. Well, that is well and good. Hindi po ba? Pero ikaw, ako, ano dapat ang buhay mo ngayon? Kung iyon ang mangyayari, ano dapat ang buhay ko at buhay mo ngayon sa pangkasalukuyan? Yan po ang sinasagot ng verses 11 hanggang 12. Sabi po ng verses 11 to 12. Point number 2, set yourself to holy conduct and godliness as a response to the coming day of the Lord. Set yourself to holy conduct and godliness as a response to the coming day of the Lord. Sabi po ng verses 11 to 12. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be? Sabi ni Pedro, in holy conduct and godliness. Sabi ni Pedro, kung ganito ang mangyayari, ano dapat ang buhay mo ngayon? Sabi niya, ang buhay mo ngayon ay dapat kabanalan at pagiging makadiyos. Sabi ng verse 12, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which, again, inulit niya yung idea, no? Yung the day of the Lord and the day of God. Because of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat. So, inulit niya yung sinabi niya in verse 10. Pero isiningit niya yung dapat maging tugon ng mga Kristiyano. Ito ang mangyayari sa hinaharap. God will destroy this present earth with fire. Kayo, ngayong Kristiyano kayo, sabi ni Pedro, mananampalataya ni Jesus, ano dapat ang tugon mo sa gagawin na ito ng Diyos? Ang sabi niya, you ought to conduct your life in holiness and godliness. Ano yung tugon ng Kristiyano ayon kay Pedro? Kabanalan at katuwiran. Sabi ng verse 10, the day of the Lord will come like a thief. Anong idea ang sinasabi ni Pedro dito? Sinasabi niya, yung pagdating ng Panginoon ay biglaan at hindi inaasahan. Ibig sabihin, anytime the Lord can come. At kung anytime the Lord can come, dapat matagpuan niya tayo na namumuhay sa kabanalan at katuwiran, hindi sa kasalanan. Kaya nga sabi ni Pedro, ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo sa kabanalan at katuwiran. Kasi ito ang mangyayari sa mga masama sa araw ng Panginoon. In view of the coming day of the Lord, Peter exhorts his readers to have a proper response to the coming judgment of God. Of course, kung Kristiyano ka, wala ka na doon sa judgment na yon. Hindi ka nakasama sa mga hahatulan ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na magiging passive ang ating mga buhay bilang mga Kristiyano.
Dahil nga paparating ang araw ng Panginoon, dapat mas lalo tayong maging masigasig sa ating buhay at paglakad sa kabanalan at katwiran. So the future reality of the day of the Lord must dictate how we live in the present. Dahil sa katotohanang mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus, ang katotohanan na yun dapat ang magsabi sa atin kung anong uri ng pamumuhay dapat tayo meron sa hinaharap o sa kapangkasalukuyan. According to the apostle, the coming judgment is imminent. It will come like a thief. Hindi natin inaasahan, biglaan. So maganda na ang mga mananampalataya ay madatnan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na ginagawa ang mga bagay that is pleasing to Him. In view of this, believers must be careful on how they live their lives in the present. Wag natin we must not take it lightly. Ibig sabihin, mga kapatid, maging seryoso talaga tayo sa ating pagkatawag bilang mga mananampalataya. And our primary calling as believers is to live a life of holiness. Holiness is a life separate from the corruption of the world. And godliness is living a life patterned after the character of God. So sa Bible, pag sinabing kabanalan, ibig sabihin, you must be separate from the corruption of the world. Ibig sabihin, kakaiba ka sa karamihan kasi ang karamihan hindi kumikilala kay Kristo. At yung pagiging maka-Diyos, ang ibig sabihin niyan ay ang pamumuhay na ang sinusunod mo ay ang ugali ng Diyos. A life patterned after the character of God. And the character of God is revealed in the Scripture. Sabi ni Pedro, ang mga Kristiyano, ganun daw dapat ang itsura ng kanilang mga buhay. Ganun daw po dapat ang itsura ng ating mga buhay. Now, yung word na hastening in verse 12, pag binasa mo, parang sinasabi ni Pedro na, pwede ko bang mapabilis ang pagbabalik ni Jesus sa pamamagitan ng aking pamumuhay? Kasi, on first reading, parang yun ang kanyang sinasabi. Ibig bang sabihin no, na kaya nating impluwensyahan ng Diyos sa kanyang timetable? Yun po ba ang ibig sabihin ni Pedro? Alam niyo po, bagaman may mga scholars na ang sabi nila, ganun nga yan. Kasi plain reading of the text, yun ang sinasabi nila. Yun ang meaning na lumalabas. Pero alam niyo po, yung word na hastening in verse 12, pwedeng ibig sabihin din yan ay desiring earnestly. Ano? Desiring earnestly. It means that our holy conduct and godliness as believers are the expression of our strong desire to see the coming day of the Lord. Ibig sabihin, yung ating pamumuhay sa kabanalan at pagiging maka-Diyos, nagpapakita na we look forward to the coming day of God. We look forward to the second coming of Christ. In other words, we have this strong desire and excitement for the coming of Christ. Ngayon, hindi ko po kasi alam paano i-reconcile yung sinasabi ng ibang scholars na yung hastening dyan, pwede mong pabilisin talaga yung timetable ng Diyos sa muling pagbabalik ni Jesus. I do not know how can I reconcile that sa ibang mga passages sa Scripture. So naniniwala po ako na ito yung mas tamang pagkaunawa sa sinasabi ng verse 12 na yung term na hastening can also be means desiring earnestly. So kapag ang Kristiyano namumuhay ng kabanalan, namumuhay sa katuwiran, ipinapakita nila na sabik sila sa presensya ng Diyos. Sabik sila sa presensya ni Kristo. Diba, last Sunday, ayaw ng mga false teachers na muling bumalik si Jesus. Deny nila ang muling pagbabalik ni Jesus. Bakit? Kasi ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga ugali ay kabaliktaran ng ugali ni Kristo.
Si Kristo ay purong kabanalan, purong katuwiran, purong pagmamahal. Pero hindi ganoon ang mga false teachers. So obviously, wala silang pananabik sa presensya ni Jesus. Sinasabi ni Pedro dito, ang pamumuhay ninyo sa kabanalan ay pagpapakita na kayo'y sabik sa kanyang presensya. Ibig sabihin, we do not desire the things that is against His will. Bagamat dahil tayo'y nasa laman pa, nandun pa rin talaga yung ating pakikibaka sa kasalanan. Kaya nga binigay ni Pedro ang exhortation na to na you ought to live in holy conduct and godliness, hastening the coming day of God, or desiring earnestly, desiring strongly the coming day of God. So, our holy conduct is an indication that we strongly desire to see the coming of Christ. Uulitin ko po, our holy conduct is an indication that we strongly desire to see the coming of Christ. So kung sinasabi mo na Kristiyano ka, and yet hindi mo gusto ang pamumuhay sa kabanalan, nagpapakita lamang niyan na hindi mo rin gustong makita si Jesus. Kung hindi tayo nag-e-enjoy sa kabanalan at katuwiran, definitely we will not enjoy the presence of Christ. So I believe na yun po ang ibig sabihin ni Pedro. And one of the characteristics of a genuine believer in Christ is her or his desire to be with Christ. Isa sa mga palatandaan ng isang tunay na Kristiyano ay ang kanyang desire na makita na si Kristo. Sabi ni Pablo, di ba, to live is Christ and to die is gain. So mga kapatid, meron po ba tayong pananabik? Meron po ba tayong desire na muling bumalik na si Jesus upang ibalik niya na sa dating kalagayan ang mundo na ito na ating ginagalawan? Upang mawala na ang mga bagay na nagbibigay ng pagdurusa sa atin dahil sa kasalanan? Do we look forward to that day? Na lahat ng mga masamang bagay, lahat ng ating mga karamdaman, maging ang kamatayan, ay mawawala na. The day of God is yet future. But this future reality must determine the way we live in the present. Yung katotohanan na yun ang dapat magdikta ng itsura ng buhay mo sa pangkasalukuyan. Ang Biblia dapat ang nagdidikta ng buhay mo sa pangkasalukuyan. Our lives must be the opposite of the immoral and unholy lifestyle of false teachers. Sa pamamagitan po kasi ng ating pamumuhay na sumusunod sa katuwiran ni Kristo, ipinapakita din natin, pinabubulaanan natin na hindi talaga tama ang mga itinuturo ng mga bulaang guro. Kasi kabaliktaran ng buhay at ugali ni Kristo ang buhay na kanilang ipinapakita. So we speak the truth in the midst of lies being promoted by false teachers. We live righteously to counter the ungodliness of false believers. Ang mga false teachers, ang laging sinasabi nila, kasinungalingan. Ang mga hindi mananampalataya, ang kanilang buhay ay pawang mga kamunduhan at hindi makadiyos. So dapat ang buhay ng isang Kristiyano, kabaliktaran ng kasinungalingan ng mga false teachers at kabaliktaran ng pagiging masama ng mga hindi mananampalataya. So let us live a life of holy conduct and godliness as we earnestly desire the coming of the Lord Jesus Christ. Set yourself to holy conduct and godliness as a response to the coming day of God. Point number 3 and last, submit to the trustworthiness of God's promise as we look forward to the new creation.
Submit to the trustworthiness of God's promise as we look forward to the new creation. Verse 13, ito po ang sabi. But according to His promise, we are looking for new heavens and new earth in which righteousness dwells. So yung pamumuhay natin sa kasalukuyan, sa kabanalan at katwiran ay parang practice yan ng ating magiging buhay sa pagdating ng bagong langit at bagong lupa, kasi ang bagong langit at bagong lupa ay tahanan daw ng katwiran. Sa bagong langit at bagong lupa, walang kasamaan ang matatagpuan doon. Walang kasalanan ang makapapasok doon. Walang bagay na sumisira sa likha ng Diyos ang pwedeng nandoon. So we look forward to that day. It is a day, kasi it is a day that will come because it was promised by God. And therefore, ngayon, anong ginagawa natin, anong dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? We must submit to the Word of God. We must submit to the reliability of His promise. So mga kapatid, because God's Word is reliable and trustworthy, we can anchor our hope on the unchanging Word of God as we patiently wait for the fulfillment of His promised return. Yung panahon ng paghihintay, yun po talaga ang pinakamahirap. Lalong-lalo na sa atin na madaling mainip, hindi ba? Ayaw natin ang naghihintay. Pero habang naghihintay tayo sa katuparan ng pangako ng Diyos, let us live in the Word and the promises of God. Manatili tayong nasa presensya ng Diyos, babad sa Kanyang mga salita. At italaga ang ating mga buhay sa hindi nagbabagong katotohanan ng salita ng Diyos. Our joy, our hope, and aspirations must be sustained by this promise. Meron pa tayong mga pangarap, meron pa tayong mga minimithi sa buhay na ito. Hindi po masama na mangarap, mga kapatid, and I encourage you to chase your dreams for the glory of God. Pero kung hindi man mangyari ang mga bagay na yon, huwag kang panghihinaan ng loob because that this earth, this life is not our final home. Yung totoong kagalakan, hindi talaga natin matatagpuan dito. Yung totoong kaligayahan ay hindi talaga matatagpuan dito. So we look forward to the new heavens and to the new earth. And our joy and delight in the present ought to be sustained by this promise. For God is faithful and cannot lie. So mga kapatid, our hope is in the sure promise of God. His word is true because God is true. Hindi po kontrahin ng Diyos ang kanyang salita. Kalikasan ng Diyos ang pagiging totoo at mapanghahawakan natin ang kanyang mga pangako sa kanyang mga salita. Maaaring mainip tayo. Talagang gusto na nating bumalik si Jesus kasi gusto na nating matapos ang ating mga paghihirap sa mundo na ito. Gusto na nating magkaroon ng hostesya. Pero again, we cannot influence the timetable of God. Sabi nga, again, last Sunday, di ba? Yung seeming delay ng muling pagbabalik ni Jesus ay opportunity ng Diyos na ibinibigay sa mga tao upang sila'y magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So let us submit to His Word and let us put our hope in God. The whole purpose of all Christian eschatology is the transformation of our lives here and now. Yung doctrine of the last things. Ang purpose po noon, hindi para mag-debate tayo kung ano ba talaga yung mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang malinaw, darating siyang muli. Babalik siyang muli.
Now, yung eksaktong pangyayari nun, to be honest with you, hindi naman reveal sa atin ng Bible. Pero ang purpose kasi ng pag-aaral sa mga huling kapanahunan ay hindi para magkaroon tayo ng armas so that we can debate other believers, pero upang baguhin ang ating mga buhay sa pangkasalukuyan. At ang ginagawa po ng doktrina, ang ginagawa po ng theology, kung bakit natin pinag-aaralan yan upang mas makilala natin ang Diyos at sa ating pagkilala sa Kanya, mabago ang ating mga buhay. Again, our present life must be shaped by our future hope. God has revealed these truths to us so that we could not, God has revealed these truths to us, hindi para mag-speculate tayo, kailan ba muling babalik si Jesus? No, hindi po yun ang purpose. God has given us these truths so that we could be transformed. So wag na tayong magtalo. Huwag na tayong magtalo. Sino ba yung Antichrist? Are we going to experience the great tribulation or not? Huwag na natin pagtalunan yan. It's not for us to know the exact dynamics of the end times, pero ang sigurado, muling babalik si Jesus. He will usher in the new creation. So live your life in holiness and godliness. The new heaven and the new earth is the home of righteousness. The new earth will be inhabited by people who are righteous. And the people who are righteous are those who trusted Christ as the sole basis and source of their righteousness. So we look forward to the new earth, our final and eternal destination. God will dwell among us, He will be our God, and we will be His people. Mga kapatid, yun po ang ating ultimate hope. Yun ang ating eternal destiny sa bagong langit at bagong lupa. Kasama ang Diyos with our resurrected bodies. Kasama ng mga Kristiyano na nauna nang namatay, muli natin silang makakasama at makikita. So, in closing po, the present earth is reserved for judgment by fire. God will put an end to all that is evil and sinful. He will remove all that is corrupt and impure. So God will usher in the new creation through His awesome display of power and justice. Yan ang gagawin ng Diyos. Ipapakita niya kung paano niya ibabagsak ang katwiran. At makikita nating lahat kung paano gagawin yun ng Diyos. So on that day, justice will be done and it will be seen to be done. Justice will be done and it will be seen to be done. Alam nyo mga kapatid, this is our blessed hope. The fulfillment of all our longings. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa inyong mga salita. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Tunay na mabuti kayo sa amin. Nawa nga, Panginoon, ng mga katotohanan po na aming narinig ang magtulak sa amin para mamuhay kami sa kabanalan at katwiran. Bilang pagpapakita na amin nga pong minimithi ang iyong muling pagbabalik. Purihin ang pangalan mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen.